Kung pupunta kayo ng norte, dapat madaanan niyo si Don Candos Eatery. Bakit? Tapusin niyo 'tong video na 'to dahil ipapaliwanag namin kung ano nga ba ang meron kay Don Candos Eatery dito sa Ilocos Sur. So ngayon, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong entrepreneur na may negosyong printing services na tumutulong sa mga negosyo o gustong mag-expand o pagandahin yung kanilang mga negosyo. So ngayon, nandito tayo sa Ilocos Sur dahil nagpagawa si Ma'am Rowelyn ng kanilang signages. Ayan. So, ngayon Ma'am Rowelyn, pwede ba kayo magpakilala sa ano natin, sa audience? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Rowelyn Barastaw. May negosyong kainan. Yan. Bale, 2 dekada na po sa negosyong kainan. Grabe, 2 dekada na, napakatagal na pala, no? Ngayon, Ma'am Rowelyn, pwede nyo ba akong kwentuhan kung paano nga ba nagsimula si Don Candos Eatery? Ayan. Dati, yung Don Candos, nag-umpisa po kami sa Palengke Kas. Sa palengke. Oo, 2005 noon. Bale, inumpisahan ng tatay ko. Kumuha siya ng pwesto sa palengke. Then, nung kumuha siya ng pwesto, kumbaga, wala ako dito noon. Nasa Isabela ako. Sabi niya, may nakuha akong pwesto. Umuwi ka na, sabi niya. Kasi noon, nagbabantay ako ng pwesto ng kaibigan ko, school supplies. Sino yung nagsabi na umuwi ka na? Yung tatay ko, kasi nakakuha daw siya ng pwesto. nakuha Kasi na. noon pa kasi balak na niyang magnegosyo kami ng kainan. Nung pagkatapos ka ng college. Oo. Ay sabihin, tapos ka na ng college no, nung nagtatrabaho ka sa kantin na, ano ba yun? Doon sa kwan mo na. Sa ano na yon, sa kaibigan ko. Sa kaibigan. Ano yung trabaho mo nung dati? Nagbabantay ako sa bookshop niya. Sa bookshop. Oo, sa bookshop niya. Tapos yun, nag-isip muna ako kasi nga, meron yun naman time na ano na yun, parang gusto ko din kasi nga may experience din ako sa kainan. Kasi nung college ako, isa akong tagahugas. Tagahugas. Harap ng school sa SLC. Parang sideline. Oo, sideline. 6 to 12 ako noon doon. Saan ka dati nag-aaral? Kasi dito lang kasama. Sa La Union, sa Fernando. Sa talagang tubo kang La Union talaga. Ilocos. Ilocos talaga. Discuss. Kaya yun, umuwi ako. Yun, kumbaga, kasi nga parang ginawa ko, kasi nga hindi talaga ako yung sanay. Kasi gahugas lang ako doon dati. Kasi hindi ako sanay sa kung paano mag-handle ng kainan. Kumbaga yung kinuha niya, yung mga dating kasama na nalugi kasi yung ko ba, nalugi o inayawan yata yung isang pwesto. Yung dati nilang kasama, yun ang pinalit na magiging kasama namin. Parang ginawa ko lang noon, nanonood lang sa mga ginagawa nila. Kantin din. Oo, kantin, pero tabi-tabi kami Pero sino nagluluto nung panahon na yun? Noon, tagaluto. Yung dating tagaluto ng may-ari ng pwesto din. Sabihin si tatay mo, hindi talaga... Hindi. Kumbaga, kinuha lang ako na magbabantay kasi ang kwan niya noon, nagmamaneho ng jeep. Doon sa mismo pinagtatrabuhan? Sa kantin? Hindi, nagpapasada siya, namamasada. Kumbaga, kakilala lang yung mismong yung kainan. Yung kainan. Kumbaga, inayawan niya, pinasa sa amin. Pinasa Pati yung sa pwesto. Kumbaga, pati yung mga tauhan. pati yung mga lahat tauhan. pinasa. Pinasa. Tapos yun, pero ang nakita ko kasi sa kanila, parang nahihiya ako. Kasi nga, ganun pala yun. Pag mas matanda pala yung tauhan mo, parang nahihiya kang magsabi kung ano yung gusto mo. Kaya ang sabi ng ate ko, obserbahan mo lang sila, tapos kung ano yung nakikita mo na mali, huwag kang mahiyang magsabi. Kasi nga malulugi ka din. Hinahayaan lang natin na mali nga yung ginagawa nila. Pag gusto nila magsama kasi. Saka bago ka pa lang talagang hindi naman susunod sa'yo agad yung tao. Kasi nga nakasanayan na nila. Pag gusto nilang matulog, matutulog sila. Ganun kasi ang style ng mga tauhan namin. Ayun, hanggat sa 2005 kami nag-umpisa, then ayun, yung tagaluto pinalitan ko kasi nga iba pa rin kasi pag yung ikaw mismo ang nagluluto. yung kapatid ko, pinalit ko yung kapatid ko. Siya na yung nagluluto. Tapos nakilala ko yung asawa ko. 2009. Naging customer namin. Naging customer niya si bago ko siya telephone na. Ngayon, sino na nagluluto? Siya pa din. Siya ngayon. Ibig sabihin, 2009. Ibig sabihin, matagal pa, nung time na yon, parang naging katuwang mo na si Mr. Nagsimula.
Kaya Marunong yung pala pangalan ng tatay ko ang nilagay ko kasi siya yung kumbaga kakilala ng buong bayan. Eh, yung ginamit ko yung pangalan niya, ayun, gano'n. Ano nga pala yung unang pangalan nung ano niyo, Puwesto. resto? Parang naka Dati ano na yan, Mang Candos yun, yung Mang dating Candos dati. pangalan ng puwesto. Tapos ngayon, bakit mo pinalitan ng Don Candos? Don Candos kumbaga parang gusto kong i-level up Oo, yung business. ayun, Dati sa oo. Mang Candos, 'di ba Ginawa parang kong Don. mukhang parang nagbago na yung ano mo, pangalan pa lang nagbago na agad yung target market mo na ano, customer. Don, mga don ang mga kumakain. So ngayon, ano yung pinaka-worst na nangyari sa negosyo mo na nagsimula ka? Kumbaga ano na yun, nabaon ako sa utang. Kasi Ano ba alam mo kasi ano? 'pag sa palengke andiyan yung mga Bombay, bombay, 'di oo. ba? Pero yung mga niluluto naman namin, kumbaga yun bayad utang. Oo. Kukuha ka ng karne ngayon, bukas yung bayad. Kung hindi ka naman makabenta, ano na yun, puwede kang magbalanse, next na makabenta ka, bayaran mo ulit. Mm. Siguro, kaya ako siguro nagka-Bombay. Sabagay, yung mga nakuha ko naman sa Bombay, kinuman ko naman sa bahay namin, sa totoo lang. Pinang-put up. Umpisa ko Pero na malaki magpatayo ang ng interest sa bahay. buong time na yun, pero kinaya niyo 'no? Oo, malaki yung kwan ko noon, yung hulog. Biro mo naman 6,000 daily. Oo, ang ginagawa ko para hindi ako maistorbo, sa isang sulok, isang Bombay. Kasi alam ko na yung time niya. Para 'pag kahit madaming kumakain, ang ginagawa ko 'pag Oo. nung madami akong Bombay, 'pag nakita ko yung Bombay na pumasok, gano'n na lang kami. Gano'n na lang din siya 'pag na-collect niya. Ah. Nakaipit na do'n. Oo, Kung yun pang nga. 8:00, yun ang unahin ko. Ay, siyempre Pang marami yung 9:00, Bombay. oo, gano'n, maaga sila kas. Oo. 9:00, nakaipit na din do'n. Oo. Yung pang 10:00, Parang gano'n. napansin ko nga yan kasi Gano'n. parang may nakita akong isang beses, Maaga ang mga Bombay parang may naniningil. kinukuha lang silang O notebook, yung maliit ta's lang na tinitignan nila notebook. kung sino yung Oo. ano, pinipirmahan lang ata Mm. 'no. Gano'n, gano'n Pero din ako din sa akin yung mga Bombay. ako hindi ko rin naranasan naman din mag-utang Sa sa totoo Bombay. lang yun, yung Pero 'pag sa talaga nung ano, Bombay. panahon dati natin, katabi mo 'pag negosyante ka, maliit na negosyante ka, katabi mo palagi mong kasama ang Bombay, parang hindi talaga mawawala yun. Oo, Lalo sa talagang palengke, kuwan ka niya ano, eengganyohan kukuha ka ka pa pa, ata, dadagdag ka, Oo, mga yun. gano'n. Magkano Pipilitin ano, niya. sa mga hindi nakakaalam, magkano ba yung nagiging interest ng Bombay? Ang Pato, Bombay, yung 100, 'pag mabait yung Bombay, ginagawa ka niyang 60 days. Yung 100,000 100,000, nagiging 120. Kaya ang hulog mo do'n kas magkano na, 2,000? 120, Oo, 120, eh, tama di ba? 20% yun. Oo, 20%. Laki din. 'Pag hindi mabait yung Bombay, 30 days ka lang, pero bibigyan ka ng 10,000, magiging 12, kaya ang hulog Ah, mo 400, gano'n. ganun. Tapos ang masama pa sa Bombay, bibigyan ka ng items. Tumubo na nga sa cash, Pera, tutubo pa sa items. kahit Pero ako hindi ako binibigyan ng items. oo, Kasi alam niya na hindi yung makukuha yan, magaling ako magbayad. magaling Oo, magbayad. yun. Pero parang ano, nawala na rin sa'yo yung Bombay? Oo, sa totoo lang wala na akong Bombay. Pero yung may mga utang pa din ako sa ngayon ng mga tao, pero yung Bombay wala Wala na. na. Nung lumipat na ako dito, bago ako lumipat dito, tinapos ko muna yung Bombay ko doon. Tapos nagtanong sila kung saan ako lumipat, Oo. hindi pumunta sila dito. Kaya pala, di ka naman umutang dahil mayaman ka na, hindi naman sa mayaman. Ah, Talagang dun na din ako, nag-isip na din na ano na yun, naghigpit na din ako sa pera. sa pera, Oo. May pera din naman sa palengke kaso parang ang bilis maubos. oo. Tsaka Kasi nung oo, yun. Talagang ang kapit ng mga tao sa palengke hmm. karamihan. Ay, Ngayon naman ano hmm. kaya yung ano yung una mong naramdaman nung alam mong nagiging successful na yung negosyo? Parang mas magaan na yung kwan, kumbaga ano na yun, hindi na ako kinakabahan. Oo, Hindi tulad nung dati na, "Ay anong oras na?" Andiyan na yung maniningil. Ngayon oo. kumbaga mas relax ako ngayon. Kumbaga parang ano, wala ka Mm. nang intindihin masyadong utang. Oo, Hindi katulad gano'n. dati na Madami. iniisip mo yung binabayad sa Bombay, kung magbabayad ka Oo, sa Bombay. gano'n, Hindi katulad ngayon na relax ka na lang, parang Hindi stable na na, masyado. May mga oo, utang pa din pero hindi na yung mabigat na tubo. oo. Oo. Ngayon tanungin dito sa Don Candos Eatery, ano yu ano yung usually-ing kinakain ng mga customer mo? Ayan, Nung para din sa mga menu mo. nung lumipat na ba kami dito Kas o nung nandun pa?
Kahit nandun pa o hanggang ngayon, Nandun, ang mabili po sa amin yung baka, yung baka. yung Katulad sinanglaw, ng sinanglaw, ata-ata, ata-ata. yung mga kambing. Pero ang mga usually kumakain nun, mga taga rito, La Union, Nung lumipat na kami dito, kumbaga nagpanibagong recipe. hindi, nagpanibagong Menu. customer. Oo, iba Yung na. mga suki namin doon, yung iba na lang ang pumupunta dito. Kasi karamihan kasi pinapakain namin doon, Mga mga kwan lang. Ilocano Yung mga talaga. dumadayo lang na namamalengke at saka yung mga nakapwesto-pwesto sa loob ng Ayun palengke. yung mga Kasi customer yung, mo doon. kasi yung pwesto kasi doon loob. Oo. Hindi tulad dito na along the highway. Kahit sino. Dito, halo-halo Iba-iba. na dito. Iba yung mga customer. Iba-iba na. Alam mo sa sarili mo na iba-iba yung mga customer mo dito na dumadaan. Oo, kas. Parang araw-araw iba-iba. Parang, Oo, pero din yung mga, yung ano na yan, minsan sa isang linggo, yung may pupunta na meeting, dadaan sila, Oo. meron din naman yung mga nag-o-office, mga teachers, kasi nga, medyo malapit kami sa school, yung mga daily din sila. Pag may pasok. Kailan pa lang kayo lumipat dito, Kas? At Anong araw? yung hindi ako mag-umpisa yung taon, Oo. 2023 o 2022, mga ganun. 2022. Tapos na yung Oo. pandemic nun, lumipat kayo Tapos dito. na yung COVID. Tapos na yung COVID. Tapos na yung COVID. Pero Pero parang, ito ginagawa nung tapos din yata ng COVID, 2021 ba? 2020, pagkatapos ng COVID. No, yun. Naisipan kong nagpatayo dito kasi nga, noon kasi, ano na yun, bihira na lang sila magpapasok sa palengke, di ba? Napakahigpit noon. oh. Kaya sabi ko, wala na akong buhay dito sa loob. Kaya nag-isip ako kung Hmm. paano ako makakalabas. Paano ba talaga paano pa ako kikita? Kasi doon talagang, syempre, ang dami kong iniisip na utang. Oo. Tapos, wala na silang papasokin na mga kakain. Diba noon? Pero Mahigpit ang nasa pool naman kayo nung dati pero Mahigpit nag-ooperate kasi pa rin noon. kayo nung time na yun. Hindi, kasi parang natakot kasi ako noon Gawa ng ng COVID. hmm. Pwede naman noon for take out, Mm. walang dine-in. Pero meron din naman yung mga pwesto noon na sinisingit nila yung dine-in para lang nakapauwis ng ulam. Pero Pero at ako least natakot na kasi ano, ako. na iwan na nakaraos din, nalagpasan. Oo. Kumbaga hindi pa rin sinukuhan talaga 'tong negosyo ng Don Carlos. Dahil sa COVID, kaya ako nakapag-isip na Tsaka napanood ko din kasi si Nung COVID, doon ko nakilala si Kasosyong Arvin. Oo, doon ko pala napanood. Yun ang lagi kong pinapanood pag tuwing ano na yan, pag umuwi ako ng bahay. Kasi nga maaga kami nagko-close. Yun. Doon ko nakilala na kailangan mong lumabas dahil sa price war, pababaan ng presyo. Yun yung napanood ko na vlog niya. Kaya isa rin sa reason kung bakit ka lumipat ng Oo, pwesto. dahil sa napanood ko sa kanya. Pero nung lumipat ka ng pwesto dito, alam mo ba na ano, may patutunguhan o may kakain pa ba dito sa pwesto na Ang to? ginawa ko kasi noon, hindi ko po muna binatawan noon. Yung pwesto. Oo, yung pwesto. Sabi ko, magte-test muna ako. Ang ginawa ko, habang gumagawa sila, nag-display ako ng namin, ng 3 ulam. Kumuha ko ng mesa ng mga gumagawa, yung as in na pwedeng pagmisaan. Tapos tapos kumuha ko ng 6 na plato, 10 plato sa pwesto, then humiram ako ng upuan sa mama ko, tinesting ko muna. Nag-display ako doon ng 3 ulam. Tapos nung may nakita akong 3 van, Oo. 2 mesa lang. Umalis yung 2 van. Sige, maiwan na lang kayo. Diyan na lang kayo. Kaindan na lang kami sa kabila. Kaya nung nakita ko yun, Ibig sabihin, doon pa lang doon sa 3 buwan na yun, nakita mo na opportunity na, ano, oo, may maraming chance. customer dito. Nakatakip sila noon Galing naman. sa totoo lang. Oo. Yung mga gumagawa, nakatakip silang lahat. Nandito lang ako na nakadine-in. Oo. Sabi ko sa mama ko, pag may tubig na CR, Oo. pwede na akong magbukas. Yun lang naman kailangan kasi sa kainan. Importante yung tubig. Yung tubig. Oo, kasi importante yung tubig sa amin. Anong time na ginagawa pa lang to? Ito, anong time? 2022 pa ito? Oo yata, oo. Naabutan noon ng ano na yan, yung kamahalan noon ng mga bakal kasi nga may ano na yun, war ni ng bansa yun noon, si Iran ba, tsaka yung noon, yung pagitan nila na awayan ng 2 bansa, kaya noon naabutan kami ng mahal na bakal, mga ganun, semento, kaya patigil-tigil ito noon. Kasi kung magkano lang yung kinikita kasi noon ng pwesto, yun lang ang ko noon. Ang pinupundar mo dito Oo, sa tsaka yung may nagsusupply sa akin na kakilala ko, pag kailangan mo, magsabi ka lang, yun, ipapahiramin ako. Kaya kami din ang nagbubuhos ng mga poste.
Pag galing ako ng pwesto, pumupunta ako ng alas 5. Tumutulong na lang kami. Kami nagbubuhos ng mga to kaya hindi maganda. Oo, di ba? Kaya sabi ko, basta magulang na kainan. Ayun. Tapos ngayon, Kas, ano ba yun? Sino yung mga usualing mga taong kumakain dito? Kasi alam ko parang nabanggit mo ni kanina na parang merong mga kumakain dito na malalaking tao, mga politiko na Oo, Kas. talagang alam mo naman na medyo maselan talaga sa pagkain. Sino-sino ba yung mga yun, Kas? Bali kas yung mga ano na yan, yung kumbaga yung mga pinapakain namin dito, yung mga ano na yan, yung mga private cars, yung mga nasa, ano lang tawag doon, yung mga nag-o-office, Oo. yung mga politicians, yun. Yan na yung mga kadalasan na kumakain sa amin. Yung mga mahilig sa mga may sabaw-sabaw, yung mga kambing, yun. Mga kambing. Oo, Sabihin niyo mga talaga yung mga kambing. in-order nila, yung may mga Oo, sabaw. yung mga may sabaw. Katulad ng ano yung mga in-order nila na may sabaw. Kas yung ano na yun. Ay, yung- sinanglaw. Oo, yun. Special sinanglaw. Yung mga sinanglaw, mga pinapaitan, mga Basta sinapalutan. kambing. Basta kambing. Tsaka mga bulalo. Bulalo. Yung mga iba kasi, kung minsan, yung mga tuna, yung mga papasigang, Oo. pag may mga makuha akong isda. Di sabihin, depende pa lang. Kay ano lang pala, seasonal lang din pala ang isda. Oo, Nagmamahal kas. din pala ang Nagmamahal din isda. isda, kas. Oo. Pag mahal ang isda, hindi ka bumibili. Bumibili pa din, kas. Kapag Pag, man. oo. Yun lang talaga, kapag nagmamahal ang mga ingredients, nag-a-adjust ka rin ba ng presyo sa ano? Sa presyo, kas. Oo. Oo, minsan. Bigla, ano ka rin talaga, pag nag-adjust ng presyo ang market, kailangan mo rin talaga mag-adjust, makipagsabayan sa... Oo. Pero pag bumaba ang presyo ng bilihin, i-adjust mo rin ang price mo sa market. Kumbaga, nagkukuha na lang ako kung yung dami. Yung dami, oo. Dami na, tulad na. Dami ng servings. Kumbaga ina-adjust mo Oo, na lang yung nag-adjust na lang din ako. servings. Oo. Pero sa sa adjustment ng price, Hindi na, kas. ganun lang pala diskarte pag sa Oo. canteen, ano? Mm-mm. Pero matatawag mo pa ba ang canteen ngayon? Yung Don Carlos? Sa tingin ko o siguro, oo, na ano na yun. Kumbaga, ang nasa isip ko kasi, kumbaga, ano na yun, mag-level, Level up. oo, mag-level up. Oo. Kasi para sa iba kasi, sa ibang mga nanonood, no? Ang canteen kasi, pag sinabing canteen, parang maliit lang, di ba? Parang ano lang, hindi ganun ka-class pag sinabing canteen. Ang restaurant, yun na yung masasabi mo talaga yung quality ng food, ambience ng place. Masasabi talagang ano, mapagmamalaki yung negosyo. So, ngayon, yun gano'n na ba ang thinking ng isang Ma'am Rowelyn na restaurant na ba yung tingin mo ngayon sa ano, hindi na canteen? Sa tingin ko sa ngayon, ano na yun, nasa, Nasa middle ka na, parang oo, papunta ka na, sabihin na oo, natin parang papunta ka na ganun. sa restaurant. Oo, ganun, Level kas. ka. So yun lang para alam natin kasi yung iba kasi mga nasa canteen pa rin, eh. Tapos ikaw, pakiramdam mo na parang nahihigitan mo na yung level ng canteen, so papunta ka na sa restaurant. Tama ba ako kung di ako nagkakamali, ang canteen kasi, 'di ba? Karinderya yung ano nun, eh. Ang level up niya ay restaurant, 'di ba? Yun ba yung masasabi mo talaga na yun yung magiging, susunod na level mo kapag galing ka sa canteen o karinderya? Oo, yun. Parang yun ang gusto kong level na. Yun ang gusto kong magiging level. Oo. Yun lang. So, parang sa tingin ko nga, base sa mga nakikita ko ngayon, parang nasa restaurant ka na. Pero yun lang, Kas. Tanong ko na lang din, alam ko kasi nag-upgrade ka ng signage, marami kang pinagawang mga marketing collaterals para sa inyong negosyo na Don Candos. Binago mo yung logo mo, yung menu mo, naglagay ka na ng menu mo dito, nag-upgrade ka na. Tanong ko na lang, Ma'am Rowelyn, bakit ka po nagpa-upgrade ng iyong mga marketing collaterals, signage, at nagpalagay ng mga menu ngayon? One of the reason kung bakit ka Dati, sa totoo lang, dati na ako nagpapagawa ng mga signage. Bale, ang lagi ko kasing problema, laging nag-fade, tapos ano na yan, lagi ako nagpapalit. Kaya ganun. Naghanap ako ng ano na yun, ng gagawa. Kaya ayaw yun. Kaso yung
Teo, napakalupit po yung gawa niya. Ah, Hindi ko talaga thank you po, expect na thank you po. ano na yun, ganyan talaga yung ano na yun, yung Ah, outcome niya. Napakaganda po kahit talaga. naman din ako Oo, hindi ko rin expect na aabot sa oo. ganitong, itsura yung ating mga marketing collaterals. Yan, Kaya so napakaganda, yan, so napakalupit. galing pa kami ng Cavite, para dayuhin lang si Ma'am Rowelyn sa Ilocos Sur, ayan. So actually talaga, to be honest, medyo nagdadalawang isip talaga ako na kukunin ko ba? Sabi ko, napakalayo Kasi nito. napakalayo. Sabi ko, di ko rin mapresyo ng tama. Hindi rin ako mapagpresyo talaga ng malaki kapag mga, alam mo ko, yung mga negosyante talaga na mga nagsisimula pa lang o hindi pa naman ganun kalakihan talaga. Talagang hindi ako makapag-price talaga ng mahal. Talaga. Kasi kami sa printing talaga, may level kasi kami ng mga ano eh, ng mga customer. Bigyan kita ng idea, Ma'am Romelina. Sige. Sa customer kasi namin, meron kaming mga, para sa akin meron kaming tatlong klaseng level ng customer. Una pala, yung mga customer lang na isang beses na nagpapagawa, yung mga tarpaulin, yung mga maliliit lang. Hmm. Sumunod, yung mga magsisimula ng negosyo, katulad mo, mag-upgrade ng mga marketing collaterals o mga logo, design yan. So, pangatlo, yung mga corporate companies. Yung sabihin, pag sinabi corporate, mga malalaki ang korporasyon na yan. So, yung pang-apat, wala pa ako sa level na yun, yung mga government. So, nasa level ka ng part ng mga business owner. So, sa part na to kasi, nalagpasan ko na kasi itong dalawang to. So, ngayon, nakapokus na kami sa korporasyon. Kaya medyo, pagdating sa mga business owner, medyo naglalalo na ako dyan. Depende lang talaga kapag meron talagang gusto magpagawa at hindi naman kami lugi actually. Tapos, tsaka hindi rin talaga ako makapag-presyo ng mahal kasi talagang medyo ano sa akin, malapit talaga sa akin yung mga sisimulan ng negosyante. Kasi ako naman kasi galing naman sa maliit. Tapos, bumabawi na lang talaga kami sa pag mga korporasyon. Ayan, so pasensya na po sa mga nagiging customer namin, no? Pero yun naman talaga ang ano namin, kasi hinahanap din namin talaga yung worth kung saan kami, as a business owner, kung saan yung pinaka-worth ng trabaho namin. Kung bibigyan ba kami ng magandang kapalit nung mismong pagsisilbihan namin ng mga customer o client. Kaya nandun na ako sa part na talagang kung gusto talaga na maging successful yung mga business owner at gusto mag-upgrade ang kanilang mga marketing collaterals o mga design, mag-adjust o kailangan nyo talagang pagbuhusan ng additional na puhunan talaga na masasabi mo talaga na mararating o malaki yung pangarap ng inyong negosyo kapag dumating ka na sa point na katulad si Ma'am Rowelyn. Ayan. Sa mga pinagawa niya kasi mga signage ay sa amin nagpagawa. Yan. So, shout out kay RGB Print Ads. So, kami ang atasan at nagtiwala kay ano. Marami silang pinagawa actually. Di ko rin na-expect na marami silang pinagawa. So, binigay na lang namin talaga yung best effort namin na mabigay yung pangangailangan nila, siyempre. Ngayon, na Ma'am Rowelyn, ngayon ay meron ka ng mga bagong marketing collaterals, may bago ka ng design or logo, meron ka na ring menu. Ano yung experience na naramdaman mo yung nagkaroon ka na ng improvement sa inyong negosyo na magkaroon ng mga bagong mga signages at mga design sa inyong mga kay Don Candos? Bale, kwan kas, ano na yun. Kumbaga, hindi na ako malilito, hindi na ako mapapagod. Pagsabi ng mga, ano na, yung mga ulam namin, kung ano yung mga available. Kasi nga kung minsan, lalo na pag dagsaan, malilito ka kung ano na yung... I-offer Oo. Tsaka hindi na yung mas fun na, hindi na yung mahaba yung pila kumbaga, mas mabilis na silang makapili ng kanilang mga ulam. Ibig sabihin nung wala pang mga menu, Oo. talagang iniisa-isa mo Oh, yung mga isa-isa talaga yan, customer. Kas. Oo. Napakatrabaho nun, Isa-isa, no? oo. Pero maganda yung gano'n kasi, na nakakapag-build ka ng relationship sa customer kasi nakakausap mo sila isa-isa. Unless Oo, din sa isa-isa. tumingin lang talaga sila sa menu, umorder lang. Unless yung nakausap mo talaga sila ng one-on-one, at least nararamdaman nila yung feel na comfortable sila na kumain dito. Yun yung isa. Pero maganda rin yun, Ma'am Rowelyn, na wag mo iwawala yung part na yun na kausapin mo pa rin si customer kung meron kang maibigay na suggestion o yung best. Minsan, alam ko, nahihirapan si customer na pumili kung ano yung best ano nyo. At least ngayon,
nakikita na nila Oo, kung ano yung Kas. mga putahe na bestseller, 'di ba? Yung mga Oo, Kas. Nakita na nila, alam na nila kung ano yung pipiliin nila. pili. Oo, alam So, na nila. yun nga So, kaya malaking bagay yan, Kas. yun nga kasi Oo. kaya hindi ko rin masasabi actually sa akin kung malaking maitutulong talaga nitong mga standee na nakalagay dito sa harapan mo 'no. Pero malalaman mo naman 'yan in the future, sa paglipas ng buwan kung meron bang improvement na kapag dating wala ka na ganyan na tinitigilan ka ba, mapapansin mo naman 'yan, Ma'am Rowelyn, na kapag may mga dumadaan at biglang napapatigil, napapapreno dahil may nakikita silang mga kainan na katulad nito na napakalayo talaga ng mga binabiyahe nila. Probinsya talaga, wala akong makikita talaga ditong mga signages na Yung mga kainan talaga. kainan. Naghahanap talaga Oo. kami dito actually. Ang nakikita lang talaga namin dito na visible at meron mga marketing collaterals na mga malalaki. Talaga yung mga makilalang mga fast food, 'di ba? Kaya yun lang yung napapansin talaga kadalasan ng mga tao na akala nila yun lang yung mga masasarap na pagkain dito sa part ng Ilocos Sur na pero marami pa palang iba na katulad ni Ma'am Rowelyn na Don Candos Eatery. So, yun, kung meron kayong mga babiyahe kayo ng Ilocos Sur, ayan, so don't forget na rin na makadaan dito sa Don Candos Eatery. Ayan, so pwede mo bang invite yung mga audience natin kung saan location si Don Candos Eatery? Yan, iniimbitahan ko po kayong kumain po dito sa aming pwesto, dito po sa Don Candos Eatery. Along the National Highway lang po kami. Barangay Kapariaan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Yan Ayos. lamang po. Tapos, ito na lang Ma'am Rowelyn. So, dahil nga meron ka ng bagong nagawan ka namin. Ngayon nagawan ka namin ng bagong menu, bagong logo, bagong signage at iba pang mga marketing collaterals. Naramdaman mo ba yung confidence na nagkaroon ka na ng ganitong kaganda na design sa inyong business na Don Candos Eatery? Oo, Kas, ano na yun, masayang-masaya ako dahil ano na yun, Yan. nabuhayan. Oo. Kumbaga yung pwesto namin, nagmukhang pwesto na kasi nga may mga signages na. Signages na, hindi Oo, katulad dati dati, plain talagang lang. parang bahay lang Oo. yung pwesto namin. Yun, Halos parang parang mabuhay na ngayon. halos wala nga akong nakita atang Oo, wala. tarpaulin ata na may menu sa labas 'no? Wala, Kas. Mm. Mabilis kasi yung mga dati, Oo, mabilis mapunit tsaka mas mabilis mag-fade. Ang pangit na 'pag oo, tapos hindi oo, na tumatagal hindi talaga. nagtatagal. Oo, kaya ngayon ang ganda na. Oo. Ang ganda ng mga nakalagay So ano sa ka, panatag ka na o kumbaga oo. confidence ka na na mapakilala yung mismong mga putahe mo, na kung ano yung mga puwede mong i-offer sa customer dahil sa signage na pinagawa. Puwede mo ba silang invite din sila na kung sakaling kailangan nila ng mga signages ay kanino po sila puwedeng kumontak? Sa mga gusto pong magpagawa ng napakagandang signage o mga signages po, mga logo, i-message niyo lang po si RGB Print Ads, Ayun, 'yan. thank you po. So ngayon, puwede mo bang bigyan ng mensahe yung, mga audience natin o yung mga, canteen owners o mga karinderya owners para ano sila, ano yung puwede mo sa kanila mapayo bilang Ma'am Rowelyn na nandito ka na papunta ka na sa level ng restaurant? Ang may papayo ko pa sa mga kapwa kong mga may pwestong kainan, kailangan po natin ito, yung mga signages. Malaking tulong po ito sa ating negosyo para mas ano na yon, lalong makilala pa tayo. Para alam po nila yung mga ulam po natin na ating mga Ayun. inihain, yun. Oo, kasi kadalasan alam ko sa kantin Oo. walang mga menu, Walang mga parang menu. nandun mismo yung mga pagkain nila sa maraming salamat po kay Ma'am Rowelyn, sa tiwala, sa pagpapagawa sa amin, sa kanilang marketing collateral. So yun lang, di man kami yung pinakamagaling, di man kami yung mahusay, ay sisiguraduhin lang namin magkakaroon ng malaking impact yung aming ginagawa sa inyong mga negosyo. So yun lang at maraming salamat. Galingan natin sa ating mga negosyo and God bless po. Bye-bye!